Kala namin lumilindol. Ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Gumuho, hindi bababa sa 20, na-trap sa guho. Halos 2 linggo mula nang magbago ng liderato sa Senado. 11 minority senators nagpahayag ng suporta kay Senador Win Gatchalian para maging Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Usap-usapang nasa New York na si Senador Bato de la Rosa, fake ayon sa Bureau of Immigration. Sunod-sunod na putok ng baril, umalingaw-ngaw sa labas ng White House sa Amerika. Pasado alas 2:30 ng umaga kanina nang gumuho ang ginagawang gusaling ito sa Angeles, Pampanga. Sa video na ito mula sa Bureau of Fire Protection, sinusubukang iligtas ng rescue personnel ang isang biktimang na-trap sa ilalim ng guho. Kabilang siya sa nasa mahigit 40 tinatayang nasa gusali na mangyari ang pagguho. Sa huling impormasyon mula sa mga otoridad, nasa 20 ang pinaghahanap pa. Walang magawa si Lorena kung hindi magdasal at maghintay sa balita ng mga otoridad. Kasama ang kanyang kapatid at hipag sa mga natabunan ng gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Nagtitinda kasi ang mag-asawa malapit sa gumuhong ginagawang gusali. Kanina pa po kami alas 2 dito, wala pa po kami nalalaman. Hindi pa po namin alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi po, nag-mic daw po sila, walang nagre-response. Kwento sa kanila ng kakilala na nakaligtas mula sa guho, natutulog ang mag-asawa sa kanilang tindahan kaya posibleng hindi sila agad nakatakbo. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasa buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal eh. Alas 2:30 ng madaling araw, tumuho na yung building. Natutulog na ako nun. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Nakatakbo na ako ng simento. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kasamahan pero walang sumasagot. Balutan pa ako ng ulit. Pinunit ko na lang ng mga badag na simento para makalusot lang ako. Ay mahigit 20 pa yung hinahanap ayon mismo sa mga otoridad at sa puwersa na bukod sa BFP, nandito rin yung PNP, Angeles City LGU, tumutulong na rin yung MMDA at DPWH at may mga naka-standby na ambulansya dito na handang magsakay at magtakbo sa ospital kung sakaling may marirescue pa. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina, inaapula pa ni Arturo ang natitirang apoy sa nasunog niyang bahay. Kabilang ang tirahan niya sa mga natupok ng sunog na sumiklab sa Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila kahapon. Kaunting gamit lang daw ang kanilang naisalba. Ang motorsiklo nga nila, di nakaligtas. Siksikan yung mga tao. Naglaho ng parambula si Senator Bato de la Rosa mula ng lisanin ng Senate Building noong May 14, ilang oras matapos makaputukan sa Senado. Sabi ni Senador Robin Padilla, bumaba si de la Rosa sa Makati at doon sinundo siya ng kanyang sasakyan. May nagva-viral na post ngayon ng grupong nagpapakilala mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa New York at nagsasabing naroon umano si de la Rosa. Pero ayon sa Bureau of Immigration, wala silang namomonitor na nakalabas ng bansa si de la Rosa. Patuloy na nakaalerto ang mga tauhan ng BI ngayong nasa Immigration Lookout Bulletin Order ang senador. Doon sa ating mga international ports of entry and exit, wala po tayong recently recorded na biyahe po. Yung actual na nakita nyo siya halimbawa sa isang airport, kailangan niyo siyang i-hold doon? We have to seek the confirmation with the relevant government agencies. Sabi ng isang abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, wala na siyang contact kay De La Rosa. After that, no contact anymore. But I am in constant contact with the members of the family. Always. Almost every hour, nagka-communicate kami. Itinuturing ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa, bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Itinanggihan ng isa pa niyang abogadong si Attorney Jimmy Bondok. Ang NBI anya ang gumagamit ng armado mga tauhan para ipatupad ang arrest warrant na hindi pa napoproseso ng isang local court. Sa kalagitnaan ng pagre-report na iyan, sunod-sunod na putok ng barilang gumulantang sa mga nasa harap at likod ng kamera. Narinig ang putukan sa labas ng White House. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. Matinding panik ang idinulot ng insidente sa iba pang nasa labas ng White House. Sa ulat ng isa pang nakasaksing local media, nakapwesto sa mga tent na iyan ang mga reporter para sa kanilang live shots at agad silang pinapunta sa press briefing room ng magkaputukan.
Sa pahayag ng Secret Service, biglang bumunot ng baril ang gunman habang nasa checkpoint malapit sa White House at pinaputukan ang mga otoridad. Agad gumanti ang Secret Service. Nadala pa sa ospital ang gunman pero agad binawian ng buhay. Ayon sa isang law enforcement official, emotionally disturbed ang suspect at dati nang nabigyan ng stay-away order. Isang bystander din ang sugatan mula sa insidente. Ligtas si President Donald Trump na nasa loob ng White House nang mangyari ang insidente. Nagpasalamat siya sa mabilis na pag-aksyon ng mga otoridad. Ayon kay Trump, may violent history ang suspect at posibleng may pagnanasa sa White House. At nasa mahigit 13,000 delegado ang nagtipon-tipon sa sports complex sa Agusan del Sur. Present si weightlifting Olympian at former gold medalist Heidelin Diaz at kabilang din sa inaabangan ang pagpapailaw ng Friendship Cauldron. Nasa 20 regional delegations ang maglalaban-laban sa isang linggong palarong pambansa. Gaganapin ang iba't ibang sporting events simula po May 26 hanggang May 30. Ito rin ang pinakaunang hosting ng Agusan del Sur sa palarong pambansa. Gumuho ang bahagi ng burol na iyan sa Bansilan, Cotabato dahil sa patuloy na pag-ulan. Naggalat ang mga tipak ng lupa sa kalsada. Tinamaan niyan ang isang dumadaang truck na buti hindi nahulog sa bangin. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang otoridad. Pahirapan ang pagdaan sa kalsadang ito sa Barangay del Carmen sa Cotabato matapos sumambalang ang isang punong natumba dahil sa malakas na buhos na ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Ang isang residente sa lugar nagkusa na sa pagputol ng mga sangang nakaharang. Tumulong na rin ang ilang stranded sa paglilinis. Hirap din makadaan sa bahaging ito sa Barangay Manarapan dahil sa baha. Kinailangan patuloy buhatin ng isang motor para makatawid. Umapaw na tubig sa tulay naman dahil pa rin sa walang patid na pag-ulan ang iniinda ng mga taga-barangay Parwayan sa bayan ng Alamada sa Cotabato. Sa ngayon, mga malalaki at matataas na sasakyan ang maaring dumaan dito. Dama rin ang buhos ng ulan sa bayan ng Sultan sa Barongis sa Maguindanao del Sur. Nagmistulang dagat na ang kalsadang ito dahil sa malawakang pagbaha. Kaya ang ilan gumagamit na ng bangka para makadaan. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Namataan ang ipo-ipo o water spout na yan sa dagat malapit sa mga bahay sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa uploader ng video, nakita nila kung paano namuo ang ipo-ipo hanggang sa kumakalat ng itim na ito at nagpaikot-ikot. Ayon sa Pag-asa, nabuo ito dahil sa thunderstorm cloud na namonitor alas 7 ng umaga kahapon. Tumagal ito ng 15 hanggang 20 minuto. Wala namang na-monitor na pinsalang idinulot ito. Solid ang 11 minority senators na iluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Si dating Senate President Tito Soto anya ang pumili mismo kay Gatchalian. Sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Kaya siya yung aming napagkaisahan. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kaming mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of all, sana maibalik. Sa ngayon, nasa 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may chance bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin meron kami kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap mag-husga . Alam mo, sabi ko I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Dagdag ni Lacson, maaari rin namang manatili si Cayetano bilang Senate President. Pero posibleng mangyari yon. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President.